Hilonggo. Please subscribe And like. Ayan, so magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. At muli, siyempre nandito na naman tayo mga kababayan para magbigay ng magandang balita sa inyo mga kababayan. At siyempre, good news po ito mga kababayan, ang ating ibabalita sa inyo ngayong araw na ito. Ang Pilipinas ay may potensyal na umunlad ng 2 trilyon US dollar po mga kababayan sa ekonomiya sa World Economic Forum mga kababayan. Wow, napakagaling talaga ng ating mahal na Pangulo mga kababayan. Ayan na. Kaya galit na galit itong ating mga kababayan, tudo paninira sa ating mahal na Pangulo. Kasi ayaw nila na umunlad ang bansa natin. Alam nyo ito mga kababayan ito kasi mga kababayan natin na iba, talagang galit na galit yan sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lalo na ngayon yung napasarado na ang SMNI at sarado na, wala ng franchise, hindi na nabigyan ng pagkakataon pa ang SMNI mga kababayan, sinarado na, putak na ngayon ang Harry Roque ng SMNI. So, todo putak ngayon si Harry Roque mga kababayan. Biruin nyo naman kababayan, no? Sinasabi niya daw dito na dahil daw sa pakikipaglaban po ni Pangulong Ferdinand Marcos sa China, sa West Philippine Sea, ay baka daw magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos ng martial law. Layo naman mga kababayan sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Sinasabi po ng ating mahal na Pangulo, ipaglalaban lang ang teritoryo na hindi gagamit po ng dahas. Masama ba ang martial law? Hindi naman minasama mo lang. Kasi nga, di ba, nung panahon ng kampanya, pinapaliwanag mo pa ang panahon ng martial law. Ngayon na kinakalaban mo na si Pangulong BBM, sinasabi mo na ganyan ang martial law, diktador ang Marcos. At ayun pa nga rito mga kababayan, nung nakaraan niya, nung nasa Germany po ang ating mahal na Pangulo, ginawa niya na naman ito ng issue. Gusto niya na nga sugurin ang Malacanang. Sabi ni Harry Roque, pinigilan na daw sa ni Vice President Sara Duterte. O nako, maniwala ko sa inyo. Isa na naman strategy nyo yan, na sinasabi nyo pigil-pigil, pati yung sinugod. Para malaman mo. Sinasabi mo susugurin mo ang Malacanang. Dahil po sa ngayon po mga kababayan, ay gusto talaga nilang pabagsakin nga si Pangulong BBM po mga kababayan, dahil po sa ginagawa po ngayon nilang paninira. At ito po ang ating nababalitaan ngayon na gusto po nila, kaya nagrarally po sila dyan sa Mailiwasan Bonifacio para po pabagsakin niya ang ating mahal na Pangulo. At ayon pa dito mga kababayan, hindi daw sila aalis dyan hanggat hindi po bumababa ang ating mahal na Pangulo. So, totoo pala mga kababayan, hindi pala prayer rally po ang nais po ng mga supporters dyan ni Kibuloy. Mga supporters ata yan ng mga Duterte. So nais pala nila ay pabagsakin talaga ang ating mahal na Pangulo at maipo na nga si Vice President Sara Duterte. At makikita naman natin ay si Vice President ay malaki naman ang respeto niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At makikita natin binabati pa rin siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kababayan. Yung First Lady po ay talagang inaiwasan na po si Vice President Sara Duterte. Siyempre ikaw ba naman kababayan sinisira yung kanyang asawa ng ama ni Vice President Sara Duterte. Papansinin pa ba? Hindi yan na kaya makipagplastikan pa kay Vice President. Kaya yun, makikita natin lumalayo si First Lady kay Vice President Sara Duterte. Makikita natin doon nung sinundo po ni Vice President si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa airport, sumama ang ating Vice Presidente, lumalayo po si First Lady mga kababayan. At ito naman kasi mga kababayan, yung talagang patuloy na paninira sa ating mahal na Pangulo ay hindi talaga tumitigil yan hanggat hindi siguro napapabagsak si Pangulong BBM. Yun nga lang kasi mga kababayan, makikita naman natin na talagang ang taong bayan ay ang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mga ginagawa niya nito sa bansa. Katulad na lang yung pagdala niya dito ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin, ay napakalaking tulong po ito sa bansa natin. Nagkakaroon po ng maraming trabaho ang lahat ng mga Pilipino. Nagawa ba yan dati ng nakarang administrasyon? So hindi nagawa ng nakarang administrasyon yan. Kaya ngayon, ngawa itong mga anti-Marcos na mga DD supporters kay Pangulong BBM. Dahil ayaw doon nila masapawad ang kanilang amo.
So yan ata yung dahilan diyan mga kababayan, kaya dada ng dada ang mga supporters ng mga DDS. So yan po mga kababayan, ito po ang ating topic ngayong araw na ito. Posibleng lumawak ang Pilipinas ng 2 trilyon US dollar na ekonomiya sa susunod na dekada kung masustinto ang pamumuhunan sa pangunahing sektor, partikular na sa edukasyon at pag-unlad ng tao, ayon sa isang nangungunang opisyal ng World Economic Forum. So yun po mga kababayan, no? After 10 years mga kababayan ay tataas ng 2 trilyon ang ekonomiya ng bansa natin. So ibig sabihin nito mga kababayan ay iba na ang presidente nito. Pero mamanahin po ng susunod na presidente ang ginawa ng ating mahal na Pangulo. At sana naman ang susunod na presidente ay sundan, no, ang mga magagandang ginagawa ng ating mahal na Pangulo para matuloy-tuloy nga ang pagtaas ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Pero kung ang susunod naman po na presidente ay hindi alam po kung ano pong ginawa ng ating mahal na Pangulo, ay wala pong mangyayari. Ay babagsak po uli ang ekonomiya ng bansa kapag hindi po ito masundan ng susunod na presidente. Kung ako nga lang po mga kababayan, kung sa akin lang, mas pwede nga, sige Pangulong BBM na lang din, extend ng kanyang termino mga kababayan para naman po tuloy-tuloy na, no, ang pag-unlad ng bansa natin at din makapagbayad pa ng utang ng Pilipinas. Sa isang briefing kasama ang economic team noong Martes, ang Pangulo ng World Economic Forum na si Borgie Breden ay nagpayag ng optimismo sa paglago ng Pilipinas. Binanggit ang katatagan nito sa isang mapaghamong kapaligiran, pandaigdigan. At ayon pa nga dito mga kababayan, sa darating na dekada, ang Pilipinas ay maaaring maging isang 2 trilyon na US dollar ekonomiya kung meron mas mahusay na pamumuhunan sa edukasyon, struktura at gayon din kung ang bansa ay makakagamit sa mahusay na kakayahan ng mga tao. Ayun po mga kababayan. So kung ma-maintain lang po ito mga kababayan, ay talagang tuloy-tuloy po ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Nakadepende din po dito kung ang papalit po, no, makalipas ang 10 dekada na ito, ay ang papalit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magaling din katulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pareho silang mag-isip, ipagdasal din po natin ang agarang paggaling po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa balita ngayon na meron pong sakit po ang ating mahal na Pangulo, sintomas po ng lagnat din po mga kababayan dahil sa mga punuan ng kanyang schedule, dahil sa kanyang trabaho rin, pagpunta sa iba't ibang mga bansa. At makikita naman natin na talagang napakasipag ng ating mahal na Pangulo mga kababayan sa kanyang trabaho bilang isang presidente at ang kanyang First Lady. So dalawa po sila mga kababayan na nagpahinga muna. Nagpahinga muna sila ng kanilang doktor mga kababayan. So nagpahinga muna ang ating mahal na Pangulo at ayon po sa balita po yan ng PCO mga kababayan. So stable naman po ang lagay ng ating mahal na Pangulo at tuloy pa rin po ang pag-maintain ito ng gamot para sa maagang paggaling ng ating mahal na Pangulo at ang ating First Lady. So nga lang mga kababayan, binibigyan po ng kahulugan ng mga anti-Marcos ang pagkasakit po ng ating mahal na Pangulo. Ilagay sinasabi nila nito na ito na daw ang karma na sinasabi nila. Sa gitna ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo, makapagdala ng mga mayayaman negosyante dito, at meron din income ang Pilipinas. So marami talagang Pilipino na baluktot at isip, ang ating mahal na Pangulo ginagawa ng lahat, pero ang iba dating mga kababayan talagang masama talaga ang isip, Actually mga kababayan, yung sinasabi nila na pagtaas ng mga bilihin dito ay nagdemand din po kasi tayo ng sahod. Pag tumaas po ang sahod natin mga kababayan, aasahan din po natin yan, natataas din po ang mga bilihin dito sa Pilipinas. Kaya nagdidemand po kayo ng sahod, so ganun din po, tataas din po ang mga bilihin. Pero yan pa rin po mga kababayan ay ginagawan po ng ating mahal na Pangulo kung paano po nila maipababa ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas. So sinasabi nga ng iba dyan, lagi naman yan 20 kilos daw na pangako ng ating mahal na Pangulo. So hindi naman yung pangako mga kababayan. Yun ay pangarap ng ating mahal na Pangulo na may ibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas.
So iba yung pangako, iba yung pangarap. At ito pa po mga kababayan, yung iba nga dyan kay Pangulong Duterte. Talagang pinangako yung mga kababayan na ibaba sa 7 pesos ang kilo ng bigas. So, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. We are also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. may nangyari po ba? At umabot pa nga ito sa 80 kilos ang bigas nung panahon po ni Pangulong Duterte. So hindi kasi nakikita ng iba yan ng mga anti-Marcos. Kasi nakikita nila na talagang tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, lalo sa ekonomiya. Kaya galit na galit yan sila kasi alam naman natin, nasasapawan na ang amon nila mga kababayan. Sana may naibigay na naman akong magandang balita sa inyo. At siyempre, eto mga kababayan, kapag tuloy-tuloy po ang ating mahal na Pangulo, walang imposible po sa kanyang pangako na 20 pesos ang kilo ng bigas sa ginagawa niya ngayon. Dahil hindi na po nangungutang ang bansa natin at kumikita na po ang bansa natin dahil sa pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito. Lalo na po siguro mga kababayan kung ang maipasa na po ang charter change o chacha mga kababayan. Dahil isa din ho ito sa makakatulong sa Pilipinas para mapalago pa ang ekonomiya ng bansa at marami pang mga mayayaman negosyante ang pumasok po dito sa Pilipinas. So yun po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.